ng bayan, lalong-lalo na pag dumarating na yung budget season. Nasa linya po na ating telepono si dating Senador Panfilo Lacson. Sir, magandang umaga po. Sharian Torres po sa Saktong Tapatan. Yeah, Sian. Maganda maga sa iyo. Mhm. At welcome sa Airwaves. Yes, sir. Welcome back. No? Salamat po for welcoming me back, sir. Opo, Senator, kumusta? Kumusta po? Ang balita ko ay tuloy muna kayo sa pagpa-farming habang naghahanda sa 2025? Yes, totoo yun. Wala naman nagbabago sa schedule. Except, of course, kung may mga invitation na magkaroon ng speaking engagement sa iba't ibang lugar. I'm sure naka-monitor kayo sa mga nangyayari ngayon, lalo na yung nangyayari na pagdinig sa Kamara ng Quad Committee hearing doon sa issue na war on drugs, at yung isa, yun ding pag-issue na nangyaring paggamit ng Office of the Vice President dito sa confidential fund. Na ngayon nga, sir, nagballoon na, no, sa isa pang panibagong pangyayari kung saan isinugod sa ospital itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, at parang lalong tumataas yung tensyon sa pagitan ng Vice Presidente at ng mga kongresista. Your thoughts, sir? Yeah, unang-una, hindi dapat tayo feeling entertained. Ano? Dapat ito, kasi itong mga development, itong mga nangyayari, ito nakakalungkot ito at saka hindi maganda para sa ating bayan na yung dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, presidente saka vice presidente, tila nahihila na o nadadrag na sa mga kontrobersya na umiinog doon sa mga pagdinig na ginagawa ng Quadcom. So I think sa halip na matuwa tayo o kaya magkaroon pa ng sulsulan galing sa magkabilang kampo, dapat merong mga yung the proverbial cooler heads na mag-intervene na kung saan kung pwedeng kung hindi man magkasundo, magkaroon muna ng tigil putukan, no? Quote unquote. Para na sa ganon, medyo, alam mo, mas marami tayong problemang hinaharap kaysa doon sa mga away politika na, well, politika kasama yung mga ibang issues na nakapaloob dito. Kaysa doon kasi katatapos lang ng mga malalakas na bagyo. No? Maraming mga lugar sa ating bansa na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos, tumataas yung mga presyo ng bilihin. Yung peso-dollar exchange rate, medyo biyabit na biyabit yung ating piso. Nasa 59 na, unprecedented. So, yun ang dapat isa-isip ng ating mga kababayan. Sa halip na, alam mo, yung mga nagmamasid, nakakalungkot na yung iba, na-entertain pa para bang sige pa, sabong pa. Hindi maganda. At saka, sir, yung sabi nyo nga, no, yung ekonomiya natin ay apektado na at patuloy tumaas uli yung ating utang panlabas, di ba, sir, ang gobyerno? Oo, tama. Pataas ng pataas eh. Ang huli nga, di ba, nabasa natin yung merong ka-approval lang na loan sa World Bank na $500 billion. So dagdag na naman yon. May mga, parang may mga projection yung mga ibang ekonomista na pagbaba sa 2028, baka papalo pa tayo ng hanggang 25 trillion. Wag naman sana. Kasi hindi naman kalayuan o kalaunan ng pagbaba ni President Pinoy, nasa 5.9 trillion na tayo. Of course, tinamaan tayo ng pandemic, pero marami rin mga issue na kinakaharap kung paano nagastos yung mahigit doble yung ating national debt, from the pre-pandemic period hanggang sa yun nga, pagpasok nitong bagong administration. Senping, yun nga, speaking of debt, speaking of budget, kayo, I'm sure namomonitor nyo kahit papano itong nangyayari na kung paano hinihimay ng ating mga mambabatas itong panukalang budget. Kayo po ba ay may nakikita po ba kayo na sana ito silipin din o ito sana dagdagan ng paghimay? Yes, ang tingin ko lang parang nasobra na natin yung gastusin para sa social services. Yung 4Ps, nandiyan na yan eh. Nasa sistema na natin yan. Maganda yung programa ng 4Ps kasi yung Pantawid Pamilya, di ba? Na andyan na, social service yan eh. Pero nadagdagan na ng katakot-takot pang mga collateral na mga social services na kung ano-ano yung nomenclature o yung mga acronyms na halos hindi na natin matandaan. At daan-daan bilyong piso na ang kung hindi man papalo na ng trilyon
ang ginagastos para dito, pero para ano, 'no? Mag nakakatulong pero mas hindi nakakatulong kaysa sa nakakatulong dahil parang walang direksyon. Para Mhm. bang kung, saan lang, kung saan lang yung maituro, eh, marami namang bali-balita rin na, of course subject to validation, na hindi naman talaga napupunta sa dapat puntahan. Mhm. Yung mga ibang social services sa expense natin, na parang turo-turo lang kung Mhm. sino yung, mas malapit o kung sino yung mga kamag-anak ng mga leaders. Sana magkaroon talaga ng, maayos na database na dapat lang ano, yung DSWD, yung DOLE, kasi ito yung mga involved, eh, yung DOH, Mm. nasaan yung database na kung saan dapat puntahan ng mga AKAP, TUPAD, MAIF, Mm. AIX, yung mga dapat puntahan para talaga makatulong. At sabi ko nga, eh, yung 4Ps para sa akin sapat na yun, eh. Mm. Kasi yon medyo malawak yung, sakop nun ano, at saka ang intensyon ng 4Ps alam naman natin na nakapag-aral ng mga anak ng mga mahihirap para na sa gano'n makatawid sila, maka-graduate do'n Mm. sa programa ng 4Ps. Parang walang gano'ng klaseng programa yung mga iba't ibang mga social services na pinamumundod yung pera. Tama ba Ang yung pagka masama pa do'n, may mga report pa na alam mo may corruption na involved doon na kung saan hindi talagang natatanggap yung halaga na pinirmahan ng mga beneficiaries. mm, Yun ang eto masama sa lahat. eto sir, nakakakuha pa rin kayo ng ganito mga information o mga sumbong na naalala ko 'to, eh, sinabi niyo 'to before, nung, aktibo kayo sa Senado na parang dapat i-revisit kasi parang merong nagbibigay kalahati lang, yung iba matagal nang hindi deserving pero nandoon pa rin sa listahan. Oo, kasi hindi naman malilihim yan na siyaan, eh. Dahil siyempre 'pag dalawang tao nakakaalam o at least dalawang tao nakakaalam, hindi yun sikreto. Ang Mm. sikreto kung isang tao lang ang nakakaalam, pero kung yung beneficiary at saka yung namimigay at saka yung dinadaanan ng pagdi-distribute, eh, malamang sa hindi, lalabas at lalabas yung, report o yung balita na meron talagang anomalyang, nagaganap. Eh, Mhm. minsan mga mayors na nga yung nakausap namin na sinasabi, gano'n ano, na nandiyan sila, pero yung dumarating na halaga do sa mismong beneficiaries o constituents nila, eh, parang pikit mata na lang yung pagpirma. Halimbawa kung 5,000 o 10,000, hindi naman talaga 10,000 yung natatanggap. Ang tanong, saan napapunta yung difference, yung differential? Yun ang malaking tanong doon. So, nasasayang na naman yung pera, yung budget. Mm. Mauna nga tayo sa utang, hindi nga tayo makabayad ng utang nang hindi tayo nangungutang kasi kapos naman yung ating revenue generation. Laging kulang yun, eh. Mm. Lagi tayong, operating, on, deficit, 'di ba? Mm. Year in, year out ganyan naman talaga lagi. Ang isa pang kino-question ko nung natatandaan ko yung mga huling taon na nandun na ako sa Senado, mas higit pa yung inuutang natin, projection ano, doon sa projected na budget deficit natin. At Mm. mahigit doble, minsan triple. Kaya nagugulat ako. Kaya tinatanong ko yung, DBCC noon, bakit tayo uutang ng higit pa doon sa ating pino-project na budget deficit? Mm. Kasi kung halimbawang sa isang household, no, ang sweldo ng, padre de pamilya, kita ng buong pamilya, lagyan na natin ₱1,000. Eh, tapos, eh, kapos siyempre ang gagastusin nasa mga, 1,200 o 1,300. Bakit tayo kailangang umutang ng 3,000 para tustusan yung budget deficit? Mm. Oo nga, kailangan may pasobra para makapag-invest din tayo, infrastructure, livelihood. Pero kung talaga sa investment pupunta, eh, okey yun, dahil merong balik yun, merong generate na additional revenues, in the future na kung saan mababayaran yung utang at the same time, meron tayong pinagkakakitaan. Mm. Pero kung mapupunta ito sa walang walang balik 'no, hindi investment kundi social services, eh, yun ang nakakapanghinayang. Kung yung social services, eh, angat sa kabuhayan ng mga tinutulungan dahil makakapagnegosyo sila at ang balik naman nun sa gobyerno,
in terms of revenues, sa Aha. taxes at Mm. lahat, ano. Mm. Pero mukhang hindi gano'n kasi wala naman talagang maayos na pagpaplano. Pero Sen, halimbawa kasi 'di ba sa Kamara, may ang ilang mga mambabatas doon ay nag-introduce na nga na i-institutionalize yung isang klase ng fund 'no. Um, Habang sa Senado, ang posisyon naman ng Senado ay hindi i-defund natin yung iba. Kung kayo ang tatanungin halimbawa na, dumating na yung panahon, andito na uli o nandun na uli kayo sa Senado. Kung kayo ang tatanungin, dapat ba, sabi niyo nga kanina, i-review, bawasan, i-defund na yung iba? At the very least, i-review at saka tanungin yung mga concerned agencies ng executive branch na nasaan yung database, anong basihan kung bakit si Juan de la Cruz, si Pedro de la Cruz, o kaya si Jose de la Cruz makakatanggap ng ganitong halaga from the different yung sources ng budget, kung ano man yung nomenclature ang pinagagalingan yan. So dapat at the very least i-review. Kung may matweed naman at merong malinaw na database na pinagbabasihan, okay lang yan. At saka ano yung direksyon, ano yung magiging resulta nito. Kung wala tayong hinaharap na resulta at ang ano lang dito makapagbigay, eh wag naman kasi ang tatamaan talaga diyan yung ating pangkalahatan na Mhm. ekonomiya. Sen, speaking of kasi nga kahirapan yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Nakita ko lang yung post ninyo 'no sa X 'no about Mary Jane Veloso. Masaya kasi merong development finally 'no, na uuwi na siya at andun yung scenario na eventually ay makalaya na siya o mabigyan siya ng pardon o clemency ng ating pangulo. Pero Sen Ping, eto bang issue po ng mga Pilipino na nabibiktima ng mga illegal recruiter, na i-scam sa ibang bansa? Sa tingin niyo po ba ano pa yung mga kulang para talagang ma-address siya effectively at maprotektahan po yung ating mga kababayan na lalo na yung mga naghahanap talaga ng maayos na trabaho sa ibang bansa? Dekada na yung problema na yung nasiyan at mahirap na sigurong agad-agad mabaliktad yan kasi ang pinag-uugatan yan, wala talagang opportunities dito. Kaya nangingibang bansa yung ating mga kababayan. At yung iba nga dahil sa ignorance at saka sa poverty, ayun nga, nagagamit pa ng sindikato tulad si Mary Jane Veloso, di ba? Mhm. Naging drug mule. So, ang sinasabi niya nga, wala siyang kamalay-malay na yung kanyang bagahe, may laman palang cocaine at Mm. nahuli siya sa Indonesia. So, ang pinanggalingan naman ng aking nai-post sa X, dahil first and foremost, Pilipino yan eh. Kung magdusa man siya sa bilangguan, at least dito sa ating bayan, at Pilipino yan, dapat gawa natin ang paraan para iligtas siya doon sa kamatayan. No? Pagdusahan niya yung dapat pagdusahan, pero at least wag naman siya ma-execute sa ibang bansa kasi malungkot. Hindi naman siya talaga yung siya mismong sarili niya, drug trafficker, at inilagay niya sa maleta niya. At least ito yung mga allegation, ito yung kanyang kiniklaim. At nagturo naman siya kung sino yung membro ng sindikato na gumamit sa kanya. At ayon naman sa balita, inaamin naman noong ng kanyang naituro. So, Mhm. uh, in that regard, para bang napaka-unfair naman na bibitayin siya, i-execute siya sa Indonesia na wala man lang ginawang paraan ang ating pamahalaan. So kaya nga binigyan ko ng papuri. Una, si President Pinoy, no, delayed President Pinoy, kasi siya yung nagsimula na ma-stay o ma-stop yung, at least temporarily, no, yung Mhm. execution na pakiusap niya. Actually, he broke protocols pa nga noon na para magawa ng paraan na wag na munang i-execute. Kung pwedeng dyan na lang muna nakakulong, wag na munang implement yung execution niya. Mhm. Tapos ito, ang maganda nangyari sa ngayon, ng bagong development, sa ilalim naman ng administration ni President Bongbong, hindi lamang napakommute, na talagang commuted na, hindi na talaga siya bibitayin, kung hindi Mm. commuted na sa life sentence. At on top of that, nagawan pa ng paraan na maipadala rito, maibalik sa Pilipinas at dito na lang siya mag-serve ng sentence. Naka 14 years na siya doon Mhm. at meron naman tayong umiiral na batas dito, yung GCTA, di ba? Na kung saan sa good behavior, may mga credit. Na kung saan, pag dito siya nakakulong, halimbawa, nasa correctional na siya at naipakita niya yung kanyang good behavior, magkakaroon siya ng mga puntos na kung saan mababawasan na yung kanyang Mm. reclusion perpetua kasi kung pairali na yung ating batas sa bansa,
hindi naman talaga yung life imprisonment, kundi hanggang maximum 40 years, hindi ba? Mm. So parang time served at kung may good behavior, Mm. good conduct, pwede na siyang ma-release. Hindi lang natin alam kung kasama ba yun doon sa kanilang agreement na, pag pinadala rito, pwede bang i-apply na yung batas sa kanya. O Aha. kung hindi man yon, baka mabigyan pa nga ng clemency o kaya ng presidential pardon. Yung good conduct time allowance ano, sir, yun yung Oo, tama. kailangang, iklaro sa Indonesian government kung pwede natin na i-apply na kay Mary Jane. Oo, sa tingin Mm. ko puwede naman kasi batas na natin ang iiral once nandito. Kaya lang baka merong implikasyon sa ating diplomatic relations with Indonesia kung meron nakapaloob do'n sa kanilang agreement sa usapan na hindi, 'pag 'yan inilipat niyo kailangan kung ano yung parusa rito i-apply niyo rin diyan. Kaya Mhm. nga ang sabi ko, ang hope natin, ang dasal natin, sana hindi kasama sa stipulation 'yon nung Hmm. nag-uusap sila. Senping, huling punto lang. 6 na buwan na lang maghahalala na o magbobotohan na uli ang mga Pilipino at isa kayo doon sa ngayon ay pumupustura nga o kinikilala na ng Commission on Elections na talagang masasama doon sa senatorial list, no, kumbaga. Tapos siyempre dahil election season na rin, kabi-kabila yung mga lumalabas na survey at yung mga nakikita natin na result, no, ay mga familiar names pa rin ang mga nangunguna. Kayo ba ay naaapektuhan dito na nasa gitna kayo o kaya ay talagang ang mga nakikita natin na mga pangalan parang ang panlasa ng marami mga respondents sa surveys ay doon pa rin sa mga kung ano yung kilalang pangalan o kung ano yung may kilalang imahe, yung mga ganun, sir. Yes, well, that's the way it is and that's the way it goes, ano? Kasi democratic tayo, demokrasya tayo. Kung sino talaga yung napipisil ng mga kababayan at ititik sa balota, yun talaga yung mapapasok o mapupunta sa mahalal ng taong bayan. Wala tayong magagawa na doon kasi ano na yan eh, talagang yun na yung pinili ng mga o pipiliin ng ating mga kababayan. Ako, hindi ako affected, ano, yung kasi sa tagal ko na rin, maraming eleksyon na rin ang nilahukan ko. Tanggap ko na kung ano yung talagang lalabas sa doon sa ititik ng ato, iboboto ng ating mga kababayan. Yun talaga yung wala tayong magagawa. Yun talaga yung manunungkulan. Ano? Whether we like it or not. So hindi na ako affected sa ganon, manalo man o matalo, tanggap ko. Speaking of myself, ano? At Mhm. on a larger picture naman, kung sino yung mapili, kung hindi man natin kursunada, personally, o kursunada natin yung hindi naman nanalo, kailangan tanggapin na rin natin yun kasi that's the way it works in a democracy. Kayo ba'y kinakabahan pa o parang, "Ay naku, bahala kayo basta ako inoffer ko yung sarili ko, bahala kayong humimay at mag-decide." Honestly, hindi ako kinakabahan na si Ann. Hindi sa pagmamayabang, pero hindi ako kinakabahan dahil kung ano yung maging resulta, tanggap ko. Mm. Mm. Ang Tapos kinakabahan ko lang yung bansa natin. Kasi pagka yung mga leader na nahalal, ano, ngayon kasi midterm eh, hmm, ah, local at saka national, meaning kongreso, party list, tapos gubernatorial down the line. Ano. Ang kinakaba ko lang, kung mamali yung mga nailuklok, ang apektado yung mga bumoto rin at saka yung buong kabayan, yung buong bansa natin, ano, yung mga mm. kababayan natin. So Kasi ang meron na nga nangyari, nakita naman natin, we won't mention names anymore. Na sa halip na makapag-contribute positively, nakaka-drag down o kaya nakakaalis ng inspirasyon para mahalin natin yung ating bansa, kundi man nakaka-challenge na mhm, dapat mas mahalin pa natin yung bansa natin. Bakit ganito ang nangyayari? No? mm. Bila I won't mention names, I won't mention kung anong institusyon, mm. pero yon, that's the way it works in a democracy. Para bang wala na kang kontribusyon, nakaka-perwisyo pa. Mhm. Bilang huling punto, ano lang yung gusto nyo na kung hindi man ipakiusap ay ipaalala po sa ating mga botanteng Pilipino, lalo na po, sir, yung mga
first-time voters na sobrang lubog sa social media at yun nga sir, 'di ba? Marami nanonood na ng mga o kumukuha na ng impormasyon sa iba't ibang social media platforms na yung iba sadly ay hindi naman ganun talaga ka-verified o ka-factual. Isang word lang o kaya isang maiksing sentence, magmalasakit naman tayo sa ating bayan. Yun lang siguro yung dapat nasa loob ng isipan natin pag pumunta sa mga polling booths. Na yun lang siguro mensahe ko. Okay, former Senator Ping, maraming salamat po sa inyong oras at mga pahayag na ibinigay po sa amin dito sa aming programa. Thank you and good luck. Good morning, sir. Thank you, sir. Yan po si dating Senador Panfilo Lacson. Nung siya po kasi yung nakaupo noon sa Senado, ang mga hinawakan po niya noon na mga komite, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kung di ako nagkakamali, Senate Committee on National Defense, at saka nung panahon niya, talagang maraming mga expose na ginawa noon si dating Senador Panfilo Lacson. Samantala, yung isa sa mga pinag-usapan natin, mga naitanong natin kay dating Senador Ping, tungkol nga dito sa nangyayari na mga developments dito kaugnay sa pagdinig ng Kamara doon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Meron pong development din ngayon na nangyayari doon at ito